Kabanata 4531. Tansong barya. Casual na sumulyap si Kian Foster. Nanginginig ang buo niyang katawan bago siya tuwang-tuwa na yumuko para kunin ang barya ng may pag-iingat. Laking gulat ng iba bago sila tumakbo habang nakabuka ang mga braso. Tingnan ko, tingnan ko. Excited na bulalas ng iba. Show it to me too. Iabot mo. Na-curious si Simon Zimmer matapos makita ang tanawin. Anong maganda dun? It's just something from a random stall, right? Tuluyan ng hindi pinansin ni Kian si Simon bago inilabas ang kanyang instrumento para suriin ang barya. Sinabihan niya ang isang tao na kumuha ng isang mangkok ng tubig bago dahan-dawang ilagay ang barya. Natarante si Mandy Zimmer at ang iba pa. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa sandaling ito. Kumabog ang kanilang ulo. Kumalabog. Ang ibabaw ng tubig ay pumipintig, na parabang ang barya ay bibig ng isang bukal. Isang malabong projection ng gazebo ang makikita sa ilalim ng ibabaw. Ito ay tila hindi kapani-paniwala ngunit parang isang bagay na dating umiiral. Ang Cinder Coin. Sinasabi na isang hari noong unang panahon ay lihim na nagtayo ng isang buong palasyo para sa isa sa kanyang mga babaeng punong guro. Nagtago siya ng mga pahiwatig tungkol sa palasyo sa loob ng isang tansong barya. Noon pa man ay inaakala na natin ito bilang isang alamat. Hindi ako makapaniwala na nandito ito sa ating mga mata. Ang barya ay talagang umiiral. Siguro wala na ang palasyo sa puntong ito, ngunit ang barya mismo ay magiging lubhang mahalaga pa rin. Ano? Totoo ba yun? Agad na tuwang-tuwa si Simon. Ganoon ba kahalaga? Magkanong pera ang pinag-uusapan natin? Umiling si Kian. It's priceless. Priceless, I tell you. Hindi ako makapaniwala na totoo ang Cinder Coin. Sigaw ng ibang mga eksperto. Desperadong sinusubukan nilang abutin ang barya na parabang ito ay isang uri ng droga, ngunit natatakot din sila na sirain ang gayong sagradong kayamanan. Oh, Simon. Walang kapalit, ngunit walang silbi kung itago mo pa rin ito dito. Bibigyan kita ng $15 milyong ngayon din. 15 milyon? Are you kidding me? Hindi ako papayag na wala pang 70 million. The hell with you. Bakit kailangan mo pa kung hindi ka naman sa archaeology? Tama na ang pagyap-yap. Bibigyan kita ng 150 milyon. Ang sabi, binibili ko ito para sa bansa. Hindi para sa sarili ko. Ang mga bagay na tulad nito ay nabibilang sa museo para humanga ang mundo. Sa sandaling ito, matuwid na nagsalita si Kian. Natural na ayaw niyang mapunta ang barya sa black market. Nagulat si Lillian Yates at Gabriel Lee. Hindi nila akalain na ganoon kalaki ang halaga ng mukhang mapurol na barya. Laking gulat at hiyari ni Simon sa nakita. Sa wakas ay naniwala na siya sa mga salita ni Harvey York sa puntong ito. Nang inig ang katawan ni Mandy nang magpakita siya ng nakakakilabot na ekspresyon. Alam niyang nagkamali siya ng paghusga kay Harvey. Ang sarap kaya kung noong una pa lang ay nagtiwala na siya sa kanya. Baka magka-holding hand silang dalawa habang pinupuri ng lahat. Saan? Nasaan si Harvey? Isang busot na babae ang tumakbo sa loob ng villa bago niyakap ang binti ni Mandy. Bumaba si Mandy Zimmer bago nakita ang mukha ni Nova Anderson. Agad naman siyang binuhat ni Mandy bago nagsalita. Ano ka ba? Pwede mo lang sabihin sa akin. Napakamot ng ulo si Nova. Walang kwenta ang pagsasabi nito sa iyo, Mandy. You need to get Harvey York here. Harvey's our family, right? I need him to tell Mr. Bolton na palayain ang aking ina. Matagal na siyang naghihirap sa kulungan. Hindi siya makakain o makatulog ng maayos. Patuloy din siyang binubuli ng mga tao sa loob. Si Harvey hindi, iniligtas ni Sir York si Lillian. Maililigtas din niya ang nanay ko. Sabihin mo sa kanya na kalimutan na niya ang nakaraan. Magkamag-anak tayo diba? Magkadugo tayo. Tumulo ang luha sa mukha ni Nova. Ito ay isang miserableng tanawin. Nakaramdam ng inis si Lillian Yates matapos marinig ang mga salitang iyon. Tama na ang kalokohan, Nova. Walang kinalaman ang bastard na iyon sa pagpiyansa ko. Pinalabas ako ng kapatid ni Young Master John. Hindi ba?
Buong pagmamalaking sinulyapan ni Lillian si Silas John, na para bang ito ang kanyang magaling na manugang. Naningkit ang mga mata ni Silas bago nagpakita ng awkward na ngiti. Oo nga, ano kayang gagawin ni Harvey sa'yo? Mabilis na tumayo si Gabriel Lee para kay Silas. Hinarap ni Young Master John ang lahat sa isang tawag lang sa telepono. Siya ang pinakamahusay. Si Nova ay parang nanunood ng clown na gumagawa ng kalokohan. Ano bang pinagsasabi mo? Sabihin mo lang kung hindi ka tutulong. Bakit ka pa nagpapanggap sa puntong ito? Kamag-anak ang tawag mo sa amin. Ano ang ibig mong sabihin na hinarap ni Silas ang lahat? Kaya ba niyang mag-isa na iligtas si Lola Bolton at patagalan pa? Sa tingin mo ba tanga ako o ano? Alam ng buong ospital na iniligtas siya ni Harvey. Kaya naman pinalaya ni Mr. Bolton si Lillian. Ang tanging dahilan kung bakit siya nabayaran ay dahil hindi tinanggap ni Harvey ang mga bayad sa konsultasyon ni Mr. Bolton. Sa tingin mo ba ganun siya kadali kung hindi yun? Sa tingin mo, hihingi lang siya ng tawad at mamigay ng pera ng ganoon kadali? Ano ba kasing iniisip mo? Si Nova ang may pinakamaraming sinabi bilang isa sa mga taong sangkot sa sitwasyon. Ibinuhos niya ang lahat sa galit nang naisip niyang walang gustong tumulong. Ang kanyang mga salita ay lubos na nagulat sa lahat sa isang iglap. Natahimik ang buong lugar. Natigilan si Lillian. Hindi siya makapaniwala na ang pinili niyang manugang ay hindi ang nagligtas sa kanya kundi ang kanyang lubos na minamaliit. Sapat na ang masama na sinubukan niyang kunin ang kredito para sa nangyari sa Royal Clubhouse. Gayunpaman, ginawa rin niya ang parehong bagay para sa sitwasyon ni Azrael Bolton. Ano? Pulang-pula ang mukha ni Lillian. Sobrang nakakahiya lang ito. Nanginginig din ang kamay ni Simon. Patuloy siyang lumalaban kay Harvey sa buong oras, hindi niya napagtanto na may nagawa siyang mali noon pa man. Siguro hindi niya dapat sinubukang kunin ang Auguste kay Harvey. Marahil ay hindi na niya ito dapat itinaboy ng walang anumang paliwanag. Marahil siya ang mas mabuting manugang kung tutuusin. Nagkatinginan sina Gabriel Lee at Avery Foster bago kusang humakbang palayo kay Silas, sa pag-aakalang sila na kumapit sa maling tao. Nanginginig si Mandy bago nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Alam niyang mali talaga ang paghusga niya kay Harvey noon. Hindi iniisip ni Harvey York ang insidente ng pamilya Zimmer matapos bumalik sa Fortune Hall. Naniniwala siyang mabubunyag ang lahat sa takdang panahon, tulad ng pangyayari sa Royal Clubhouse. Higit sa lahat, ang kanyang isip ay nakatuon sa Evermore. Tinawagan niya si Kyrie Pitel nang maisip niya ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang ring, sa wakas ay natapos na ang tawag. Maririnig mula sa kabilang banda ang matamis na boses ni Kyrie. Hello, my dear Sir York. Hindi ba kailangan mong magpahinga sa gabi? Tumingin si Harvey sa orasan. Nawalan siya ng imik ng mapagtantong hindi pa ito nakakalipas ng 10:00. Maaga ka bang matulog? Enough chatter. May nakuha ka ba kay Tuso at sa iba? Napabuntong hininga si Kyrie bago marinig ang hindi mabilang na mga hiyawan sa kabilang side ng telepono. Ginamit ko na ang lahat ng makakaya ko, sagot niya pagkatapos ipaalam kay Harvey ang mga nangyayari doon. Tinanong ko din lahat ng kaya ko. Ang mga taong ito ay mga disipulo ng Eus Temple. Medyo kahanga-hanga sila. Ngunit hindi sila naiiba sa mga alipor sa Evermore. Wala kang anumang katibayan upang may ugnay si Blaine sa anumang bagay. Kahit na pagsilbihan siya ng mga taong ito, wala itong maidudulot na mabuti sa atin kung walang matibay na patunay. Kung tutuusin, si Blaine ang young master ng pamilyang John, ang kahalili ng isa sa nangungunang 10 pamilya. Kung walang konkretong patunay, ang magkabilang panig ay magiging ganap na kaguluhan kung ang salita ay magkakalat tungkol dito. Tumango si Harvey. No rush. There's always time for him to expose himself. Hanggat siya ay mula sa Evermore, mas maraming pagkakataon para sa kanya na sirain. Sa ngayon, uupo na lang tayo at maghihintay. Napangiti si Kyrie. Affirmative. I'll get a few of my men to handle this. Walang mabubunyag. Ituloy mo lang ang ginagawa mo, Sir York. Harvey bitterly chuckled matapos ibaba ang tawag.
Tulad ng inaasahan mula sa Poison Fairy mismo. Si Tosu at ang iba pa ay talagang gustong mamatay sa puntong ito. Sabi nga, wala itong kinalaman kay Harvey. Ang mga monghe ay nagsimulang pumatay ayon sa gusto nila pagkatapos sumali sa Evermore. Natural lang sa kanila na humantong sa ganito din. Nang matapos si Harvey sa paghahanda para matulog, muling nagring ang kanyang telepono. Matapos masulyapan ang screen, bumantong hininga si Harvey bago kinuha. Si Cynthia Zimmer iyon. Balita ko nag-away na naman kayo ni Ate, Harvey. Ibig sabihin may chance ako. Nagsimulang humajek-hik si Cynthia sa kabilang side ng telepono. Lahat naman ng ito ay dahil sa nanay mo, sagot ni Harvey. So paano kung pagdaanan ko sa ibang pagkakataon? Nagpout si Cynthia. I don't care. Ikaw pa rin ang bayaw ko, no matter what. Babalik ako sa Golden Sands bukas. Tandaan mong sunduin mo ako. Tsaka, dalhin mo ako sa masarap na kainan. Hindi mo alam kung gaano ako katagal sa Film City. Fine. Dadalhin kita sa magandang lugar. Muling bumantong hininga si Harvey. Wala siyang choice kundi sumama sa kanyang cute na hipag. Sa susunod na araw, maagang maaga. Pagkatapos tumakbo sa lugar sa buong umaga, sinabi ni Harvey York kay Thomas Burton para sunduin si Cynthia Zimmer. Upang maiwasan ang isang awkward na sitwasyon sa pamamagitan ng pagkakabangga sa pamilya Zimmer, partikular niyang hiniling kay Thomas na magmaneho ng sasakyan sa hindi napapanahong BMW 7 Series. Medyo natarante si Thomas pero pumayag pa rin. Alas 4 ng hapon, papunta na ang sasakyan sa Golden Sands International Airport. Ito ay isang maayos na biyahe sa una, ngunit nang ang kotse ay dumating sa isang intersection, isang Porsche 718 ang mabilis na dumaan bago ito gumawa ng U-turn. Natapakan ni Thomas ang preno dahil sa gulat, ngunit ang mga lumang preno ng kotse ay hindi tumutugon. Sakto namang hamampas ang sasakyan sa gilid ng Porsche, at ganap na na-deform ang pinto ng upuan ng pasahero. Nakasimangot si Harvey habang nakaupo sa likod ng sasakyan. Ibigay mo na lang sa kanila ang pera. Ang Porsche ang lumabag sa batas trapiko, ngunit ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras doon. Got it. Ako na ang bahala dito. Inilabas ni Thomas ang kanyang wallet bago lumabas ng sasakyan. Lumabas din ang driver ng Porsche. Ang isang babaeng may magandang figure sa isang itim na palda ng Givenchy ay maaaring makita. Natatakpan din ng mga fishnet ang mahahabang binti niya. Sila ay tumingin na lubhang kaakit-akit sa ilalim ng maliwanag na araw. Ang babae ay may magandang makeup at isang nakakaakit na aura, ngunit siya ay nagpakita rin ng isang mataas at makapangyarihang hitsura. Bago pa man makapagsalita si Thomas, nag-cross arms siya habang sinukat niya bago mapang-asar na tinitigan ang BMW. Kaya mo bang mag-drive, bastard ka? Malamig niyang bulalas. Alam mo ba kung gaano kamahal ang damn car ko? Kumunat ang noo ni Thomas bago niya maalala ang sinabi sa kanya ni Harvey. Ayoko nang magkaroon pa ng gulo, miss. Babayaran ko ang mga pinsala dito, tahimik niyang sagot. Kumukulo sa galit ang babae matapos makita ang pagmumukha ni Thomas. Galit ka ba? Literal na imported ang sasakyan dito. Galit na sigaw niya. Kailangan mong magbayad ng libu-libong dolyar para lamang sa kotse na ito. Mababawasan ang halaga kapag naibenta ko itong muli. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung hindi mo ako bibigyan ng 28,000 dolyar, aayusin ko ang mga puntos sa iyo ng mas maaga o mamaya. Magbabayad ka para sa mga pinsala ngayon, o maghintay tayo hanggang sa dumating ang mga pulis. Bago pa mailabas ni Thomas ang kanyang wallet, nagsimula na siyang magalit matapos marinig ang sinabi ng babae. Kung tutuusin, siya ang hari ng basura. May hangganan ang ugali niya. Pinakalma lang niya ang sarili niya dahil sa sinabi sa kanya ni Harvey. At gayon pa man ang babae ay patuloy lamang na itinulak ang kanyang kapalaran nang hindi man lang iyon isinasaalang-alang. Gusto mong tumawag ng mga pulis? Fine. Bulalas ni Thomas matapos magpakawala ng malamig na tawa. Kahit na, mag-isip ka ng 2 beses bago mo gawin iyon. Ayokong gumawa ng gulo, pero hindi rin ako natatakot dito.
Nag-U-turn ka sa harap ng dump car ko. Kasalanan mo ito. Baka ikaw ang magbabayad ng danyos. Oh, kinakausap ako ng talunan na may BMW. Diretso ang ilong ng babae sa mukha ni Thomas. Alam mo ba kung gaano kamahal ang kotse ko? Ang mga batas sa trapiko ay ganap na walang kahulugan sa kotse na ito. Kasalanan mo kung bakit hindi ka umaalis sa damway pagkatapos makita akong nag-U-turn. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4535. Bibigyan kita ng 3 minuto. Babayaran mo ako ng $76,000 ngayon. Kung hindi mo gagawin, kukunin ko ang mga tao na baliin ang iyong mapahamak na mga binti. Inilabas ng babae ang kanyang phone, na para bang tatawag siya para sa backup. Kumunot ang noo ni Thomas Burton. Hindi ka ba maaaring maging mas makatwiran tungkol dito? Makatwiran. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng babae. Ilang taon ka na ba? Hindi mo alam na ang background, awtoridad, at katayuan ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Ginawa ang mga batas para linlangin ang mga magsasaka na tulad mo. Wala kayong silbi laban sa mga tao mula sa upper social circle tulad namin. Matapos makitang napakatigas ng ulo ng babae, iniligpit ni Thomas ang kanyang wallet na may malamig na ekspresyon. Fine. If that's the case, we'll call the cops then. Nagplano siyang tumawag ng taxi para paalisin si Harvey York bago makipag-usap ng matagal sa babae. Sampal. Nang ilabas ni Thomas ang kanyang telepono, nagalit ang babae, sa pag-aakalang sinusubukan niyang tawagan ang mga pulis. How dare you use the cops against me, you bastard? Napa-atres si Thomas ng ilang hakbang bago tinakpan ang mukha. Sinaktan mo ako. Sampal. Isang sampal ang ibinigay sa kanya ng babae. E paano kung ginawa ko? Sampal. Sa tingin mo hindi ko kaya? Sampal. Kilala mo ba kung sino ako? Sampal. How dare you go against me kapag nagmamaneho ka ng kotseng walang halaga? Sampal. Wala kang karapatan. Mabangis na sigaw ng babae kay Thomas habang pinaghahampas-hampas siya. Ni hindi niya maisip kung kailan napa-atres siya. Saktong sipain na niya si Thomas sa lupa, lumabas si Harvey sa kotse. Sampal. Agad na inihampas ni Harvey ang likod ng palad sa mukha ng babae. Hindi mo ba alam na lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas? Sampal. Dapat mauna ang mga taong nagmamaneho sa unahan. Sampal. Ikaw ay lumabag sa batas, ngunit nandito ka na nagdudulot ng gulo. Sampal. Sa tingin mo ba nakakabilib ka dahil lang sa pagsusuot mo ng peking palda ng Givenchy? Sampal. May idea ka ba kung anong ginagawa mo para sampalin mo ng ganyan ang kapatid ko? Sampal. Walang pigil na sinampal ni Harvey ang babae. Ang kanyang mukha ay lubos na namamaga habang siya ay patuloy na nakasalampak sa likod. Agad namang napatili ang mataas at makapangyarihang babae sa harap ni Harvey. Napabuntong hininga siya, hindi man lang siya natauhan sa mga sandaling iyon. Hindi niya matanggap ang nakikitang nasa harapan niya. Siya ang palaging nagsasamantala sa iba, hindi sa kabaligtaran. Masyado ka pang immature. Si Harvey ang nag-lecture kay Thomas na walang imak sa mukha. Dapat maging discreet tayo dahil ayaw nating makaagaw ng atensyon. Ngunit bakit tayo dapat magpigil laban sa mga taong tulad nito? Dahil kasama mo ako ngayon, walang maglalakas loob na labanan ka kung sasampalan mo pa rin siya. Kahit sinong kaharap mo, nasa likod kita. Marahang tinapik ni Harvey ang balikat ni Thomas. Natigilan si Thomas bago kusang tumango. You bastard! You damn bastard! How dare you hit me? Gusto mo bang mamatay? Alam mo ba kung sino ako? Sa wakas ay natauhan na ang babae bago siya nagsimulang sumigaw sa walang pigil na galit. Sampal, sampal, sampal. Tuluyan na siyang hindi pinansin ni Harvey York nang muli niya itong sinampal, dahilan para mapasigaw siya sa sakit habang nadadapa pabalik. Halika, sabihin mo sa akin kung sino ka. O sa halip, sabihin sa akin kung sino ang sumusuporta sa iyo para kumilos ka ng ganito kayabang.
Napuno ng galit ang babae nang marinig ang mga salitang karaniwan niyang ginagamit laban sa ibang tao. Isa siyang prinsesa, hindi pa siya tinitrato ng ganito sa buong buhay niya. Gusto niyang makipag-usap pa balik kay Harvey ngunit natatakot siyang maging walang ingat at bastos. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Kukunin ko ang isang tao dito upang bugbugin ka. Galit na sigaw ng babae sabay takip ng mukha. Sige. Sinampal muli ni Harvey ang babae sa mukha. Pagkatapos, pinunasan niya ng tisyo ang kamay niya na walang pakialam. Bibigyan pa kita ng 10 minuto. Kunin mo dito ang gusto mo. Kung magagawa mo ang ipinangako mo, magsusumamo ako sa harap mo. Kung hindi, ako mismo ang magpapaluhod sa'yo. Inakala ng mapagmataas na babae na kaya niyang samantalahin ang karaniwang tao dahil lamang sa mayroon siyang mga espesyal na karapatan. Hindi bali mag-aksaya ng kaunting oras si Harvey para turuan siya ng asal. Pagkatapos ng lahat, naisip niya na ang mga tulad niya ay malamang napapatay ng isang tao sa kalsada sa lalong madaling panahon o huli. Malamang na ililigtas niya ang buhay ng isang tao sa hinaharap. Iyon lamang ay magiging isang malaking pagpapala. Napasigaw sa sakit ang babae matapos muling masampal sa mukha. Tinakto niya ang kanyang mukha ng walang pigil na galit at napaatres siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tao sa isang rundown na kotse ay naglakas loob na sumalungat sa isang upper circular socialite na tulad niya. Wala ba siyang pakialam sa kahihinatnan? Ang babae ay nagmula sa pamilyang Jean. Wala siyang maraming kamag-anak sa Golden Sands, ngunit mayroon pa rin siyang backup. Dapat may death wish ang lalaking ito. Galit na pinandilatan ng babae si Harvey bago may tinawagan sa kanyang telepono. Tita, ako po, si Anita. Pumunta ako sa Golden Sands para magbakasyon, pero binangga ng bastard ang kotse ko at sinampal ako sa paligid. This is your turf. Kailangan mo akong tulungan. Maraming beses akong sinampal ng taong iyon. Ang bonggang-bongga niya habang ginagawa yun. Sabi niya ipaluluhod niya ako kahit sinong tawagan ko. Tama, kunin ang lahat dito. Huwag kang magpigil sa maliit na bastard na ito. Anong sasakyan ang minamaneho niya? Isang mabahong BMW na 12 taon nang nabubulok. Tinuro niya si Harvey na may kasamang ngiti. Patay ka na, bastard ka. Malapit na ang auntie ko at ang iba pa. Maghintay ka lang. Patay ka na, sinasabi ko sa iyo. Mga kilalang tao sila sa Golden Sands. Maging ang pamilyang Bolton ay kailangang magbigay galang sa kanila. Kahit ako ay hindi maglalakas loob na labanan sila. Trust me, malapit ka nang magdusa. Nagpakita ng matuwid na ekspresyon si Anita, na parabang nakikita na niya ang magiging kapalaran ni Harvey. Kumunot ang noo ni Harvey. Ang paglalarawan ay parang napakapamilyar. Vroom! Si Anita Jean ay lubos na may kakayahan, pagkatapos ng lahat. 10 minuto lang, ilang van na ang dumating. Maraming mabangis na tao na may mga armas ang makikita. Sabi nga, medyo pamilyar ang mga tao. Nang tumalon sila sa labas ng mga van, may ilang Mercedes-Benz na umarangkada sa harapan. Nakilala ni Harvey York ang mga plaka ng lisensya. Huminto ang mga sasakyan sa harap ng Porsche bago lumabas ang 12 tao na may mapagmataas na ekspresyon. Hindi maiwasan ni Thomas Burton na sumulyap kay Harvey matapos makita ang mga taong ito. Ang pamilyang Zimmer iyon. Nakatayo sa harap si Lillian Yates. Hindi nakita ni Thomas ang pagdating nito. Napakaliit ng mundo. Anong nangyari sa iyo, Anita? Hindi man lang nakita ni Lillian si Harvey nang makipagtitigan siya kay Anita. Sino ang gumawa nito sa iyo? Sabihin mo sa akin. Hinila din niya si Gabriel Lee palabas ng sasakyan. Si Gabriel ang iyong bagong ninong, ang aking bagong ninong. Ang mga taong ito ay kanyang mga alipors. Lahat sila ay gumagawa ng mabibigat na pagbubuhat. Bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa huli. Pagbabayaran ko kung sino man ang gumawa nito sa'yo. Kahit na hindi sila kayang harapin ng iyong kapatid, kukunin ko siyang Master John na pangasiwaan din ang mga bagay-bagay. Galing siya sa pamilya John. Wala kang dapat ikatakot. Magiging maayos ka hanggat nandito ako. Ipinakita ni Lillian ang kanyang karaniwang prideful side sa sandaling iyon.
Malinaw kung paano niya karaniwang ginagawa ang mga bagay sa labas. Tita, Gabriel, Mandy, perfect timing. Mamaga na sana ang mukha ko kung hindi kayo dumating. Walang magawang sumugod si Anita bago inilantad ang mga bakas ng palad sa kanyang mukha. Kailangan mong harapin ang lalaking iyon para sa akin. Baliin ang kanyang mga paa at bugbugin siya para sa akin. Basta, sinong may gawa nito sa'yo? Tumayo si Gabriel na may galit na galit. Lumabas ka na, huwag mo akong galitin dito. Natural, alam din ni Gabriel na si Anita ay kabilang sa pamilya Jean. Siya ang naging mahal na ninong ni Lillian para magawa niyang kumapit sa kanila. Ngayong nagpapakita na ang pagkakataon, natural na gagawin niya ang lahat para panatilihin ito. Sila yun. Tinuro ni Anita si Thomas. Nakasunod si Harvey, kaya walang makakakita sa mukha niya. Tinuro ni Anita si Harvey pagkatapos nun. Siya ang nakabangga sa akin. Gusto mong tumawag ako para sa backup, tama. Mayroong higit sa 100 tao dito ngayon. Hindi ka pa ba natatakot? Pagkaraang makabawi ng lakas ng loob, muling idinampi ni Anita ang likod ng palad sa mukha ni Thomas. Sampal. Kasabay ng tunog ng isang malakas na sampal. Ang mukha ay nagpapakita ng isa pang maliwanag na pulang marka ng palad. Sampal. Walang tigil na sinampal ni Harvey si Anita kaya napa-atras siya ng ilang hakbang. Tinakpan ni Anita ang kanyang mukha sa hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na may gagawin si Harvey, kahit sa ilalim ng ganoong pangyayari. Tanungin mo sila, tingnan mo kung natatakot ako sa kanila o hindi. Hindi ko hiniling na kumuha ka ng isang bungkos ng maliliit na fries dito. Kung ito ang lawak ng iyong kapangyarihan, tiyak na kailangan mong lumuhod. Patuloy na sinampal ni Harvey York si Anita Jean nang walang pag-aalinlangan. Hindi siya humugot ng anumang suntok laban sa babaeng ganyan. Matapos ang 100 sampal sa mukha, napa-atras si Anita. Galit niyang tinakpan ang mukha niya sabay turo kay Harvey. Ikaw, bastos ka, kailangan mo akong tulungan, tita. Baliw ang bastos na ito. Harvey, si Lillian Yates at ang iba ay nagpapakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon pagkatapos makilala si Harvey. Pagkatapos ng lubos na kawalan ng respeto noong nakaraang araw, alam nilang hindi na siya ang lalaking katulad niya noon. Medyo kahanga-hanga pa rin ang kapangyarihan niya, kahit na hanggang dito lang siya dahil sa ibang babae. Kaya naman nagpasya silang iwasan siya sa lahat ng pagkakataon. Walang nag-iisip na magkakaroon si Anita ng napakalaking salungatan sa kanya sa sandaling tumuntong siya sa Golden Sands. Sobrang awkward noon. Medyo nahiya sina Lillian at Gabriel Lee. Hindi nila alam kung paano nila tatantanan si Harvey. Kung tutusin, dudurugan lang ni Harvey ang dalawa sa isang tawag lang sa telepono kay Kellan Ruiz. Ikaw ba yun? Sinigawan ni Avery Foster si Harvey nang walang pakialam. Obviously, medyo mabagal siya sa uptake. Gagawin mo yan sa kalagitnaan ng araw. Wala ka bang kahihiyan? Mapapahiya mo ang sarili mo kapag nalaman ito ng mga tao. Masama na nag-u-turn siya ng hindi niya dapat gawin, pero nagalit pa siya ng hindi na pagtatanto na kasalanan niya ito. I'm slapping her for her own good. Kailangan niyang magpakumbaba. Kung hindi ay malalagay siya sa malalim na problema kung papatayin niya ang ibang tao sa hinaharap. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti niya. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Avery. Tama na ang kalokohang ito. Naghihiganti ka lang sa nangyari kahapon. Pupunta ka para maghanap ng gulo para sa isang maliit na bagay. Hindi ka man lang nagpigil sa kanya. Lalaki ka ba o ano? Natauhan si Gabriel. Matapos makipag-eye contact kay Lillian, ikanaway niya ang kanyang kamay para palibutan ng kanyang mga alipin. Harvey, naghahanap ka ba ng gulo o ano, Harvey? Bulalas niya na may galit na galit. May sasabihin ako sa'yo, hindi ko sila hahayaang gumawa ng anuman para sa kontribusyon mo sa pamilya. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung hindi, tuturuan kita ng leksyon sa lugar ni na ama at ina. Gusto mo turuan kita ng leksyon? Hamalakhak si Harvey. Karapat-dapat ka rin ba? Nag-overestimate ka sa sarili mo. Nagpapakita ka ba sa mga trabahador mo?
Nakakagat ka ng higit sa kaya mong nguyain, alam mo ba? Pumalakpak si Harvey bago lumabas ang 12 Toyota Prados mula sa mga lansangan. Di nagtagal, lumabas sa mga sasakyan ang mga mandirigma ng Newgate Chamber of Commerce. Ang mga mandirigma ay nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw na may mga sandata na nakasabit sa kanilang mga baywang. Sila ay malinaw na mga propesyonal. Namilog ang mga mata ni Gabriel matapos makita ang nakita. Gusto niyang takutin si Harvey ng mga numero noong una. Pero pinaghandaan na niya. Agad namang pinagsisihan ni Gabriel ang kanyang naging desisyon, ngunit masyadong awkward para sa kanya na tumigil doon. I have to be at the airport, para wala akong oras na mag-aksaya dito. We can let the cops handle this. Ikukulong nila siya hanggat gusto nila. O, maaari mo siyang paluhudan, sampalan ang sarili, at aminin ang kanyang kasalanan. Parang walang pakialam si Harvey. Siyempre, maaari kang lumapit sa akin kung hindi mo gusto ang alinman sa mga pagpipilian na iyon. I'm perfectly fine with that too. Ang sabi, ikaw na mismo ang bahala sa mga kahihinatnan. Isang hakbang pasulong ang mga mandirigma ni Harvey. Ang malamig nilang titig ay napuno ng pamatay na layunin. Nakakatakot lang ang tanawin. Ikaw, Harvey York, ang walang kwentang live-in-in-law. Hindi, ikaw ang lalaking pinalayas sa pamilya. Sa wakas ay napagtanto ni Anita Jean kung sino si Harvey. Medyo natatakot pa rin siya kanina, pero sa wakas ay nakuha niya rin ang lakas ng loob na magalit muli. Akala niya ay kalabanan niya ang isang mayamang young master prince mula sa isang mayamang pamilya. Ngunit hindi niya inaasahan na isa lamang siyang walang kwentang karumihan. How dare ang walang kwentang karumihan na tulad mo ay kumilos ng ganito sa publiko? Umaasa ka sa background ng pamilya Jean. Umaasa ka sa amin, pero ganito ka pa rin lumalapit sa akin. Maraming tao ang nakilala ko na may death wish pabalik sa Mordo. Pero first time kong makakita ng taong kasing baliw mo. Kukuha ako ng patas na pahayag tungkol dito. Hindi kita bibigyan ng respeto dahil lang kay tita at tiyo. Nagpakita ng pagmamalaki si Anita. May sasabihin ako sa'yo. Mabubuting tao siguro sina tita at tiyo na hindi mahihirapan sa iyo. Ngunit tiyak na hahabulin kanila hanggang sa dulo ng mundo kung sasabihin ko ang salita. Tapos ka na. Pagkatapos, dumura si Anita sa lupa na may napakayabang na ekspresyon. Naglakad siya pataas ng gusto niyang sampalan si Harvey sa mukha, ngunit sa halip ay sinipa siya sa lupa. Tama na, Harvey, nagnganga ang ngipin ni Lillian habang papalabas. Si Anita ay pinsan ni Mandy. Malamig niyang bulalas, pinandilatan si Harvey. Kung mahal mo pa si Mandy, dapat bigyan mo kami ng respeto. Kung gagawin mo, gagawin ko. Excuse me. Agad na pinutol ni Harvey si Lillian bago sinampal si Anita sa isang tabi. Sa tingin mo ba, igagalang kita dito? Oh, si Anita ay hindi makabangon sa lupa matapos siyang mapalipad. Harvey, nagalit si Lillian matapos makitang hindi nagbibigay ng respeto si Harvey nang sampalan niya si Anita. Lumapit siya kay Harvey na may malamig na tingin. Inabuso mo ang kapangyarihan mo, bakla. Hindi mo ba nakikita? Bata lang si Anita. How could you? Mapagpakumbaba ka sa harap ng lahat. Ngunit wala kang pinipigilan kapag nakikipaglaban sa isang moldita na babae. Hindi ka ba natatakot sa karma? Bakit ako dapat? Kalmadong ngumiti si Harvey. Mabuti ang ginagawa ko dito. Kabanata 4540. Kalokohan. Anong iniisip mo na kaya mong gawin ang bagay na iyon? Saktan mo ako kung maglakas loob ka. Hindi mo naman magagawa yun, di ba? Alam mo ba kung bakit palagi kitang hinihamak? Alam mo ba kung bakit lagi akong galit sa'yo? Hindi dahil wala kang silbi. Ito ay dahil ikaw ay isang bastos at mapagmataas na bastard. Nagseselos ka kay Gabriel, kaya sinadya mo siyang ipahiya. Nagseselos ka kay Young Master John, kaya kinalaban mo siya. Mayroon kang ilang talento, ngunit ikaw ay kumikilos ng bonggang-bongga. Ni hindi mo alam kung paano magtiis ng anuman para sa mas malaking larawan. Paano kung makuha ang iyong kredito? No pain, no gain. Dapat maintindihan mo yan.
Araw-araw kitang pinapagalitan para lumaki ka. Bakit hindi mo ako maintindihan? Sa tingin mo, magiging mahalaga ba ako sa iyong kaligtasan kung hindi kita pahalagahan? At anong nangyari? Hindi mo na ako naiintindihan mula nang nasa Southlight tayo. Hindi ka lang nakinig sa mga sinasabi ko, nakakagulo ka pa sa buong pamilya. Nagkagulo ang pamilya Yates dahil sa iyo. Nag-ambag ka sa pamilya. Pero isipin mo kung gaano mo kami pinahiya simula noon. Maraming kasal ang hindi nakuha ni Mandy dahil sa iyo. Nawalan ako ng napakaraming pagkakataon na makasali sa lahat ng mga pamilyang may pinakamataas na rating. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kalimutan mo na ang lahat ng yan. Niloloko mo pa si Anita dahil sa nangyari kahapon. Please, kaya mo bang maging tao man lang? Kung talagang mahal mo si Mandy, dapat mong baguhin ang iyong mga pagkakamali sa halip na gawin ang lahat ng ito. Lalo mo lang kaming nagagalit sa iyo dahil dito. Mababa lang ang tingin namin sa iyo pagkatapos nito. Sa aming mga mata, hindi ka magiging kasing galing ni Silas. Siya ang tunay nating manugang. Perpektong binigkas ni Lillian Yates ang kanyang mga salita para ilabas ang kanyang galit kay Harvey York pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi mahalaga kung siya ay tama o mali. Gusto lang niyang ibaling ang lahat ng sisi kay Harvey. Gusto niyang ipahiya siya. Wala siyang pakialam sa katotohanan. Gusto niyang gumon. Gusto niyang magsaya. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraang araw, ayaw niyang aminin na nawalan siya ng isang natatanging manugang dahil sa kanyang kawalang ingat at kay-abangan. Nang mabasa niya ang mga dokumento ni Silas John, naniwala pa siya na hanggang dito lang si Harvey dahil kay Kyrie Patel na suporta. Hinding-hindi niya aaminin na ang lalaking tulad niyan ay matulungin sa pamilya. At huwag mong kalimutan, may utang ka sa pamilya. Tinulungan ka namin, kung hindi ka sinundo ni Lola Zimmer. Kung hindi ka niya hinayaang pakasalan si Mandy, patay ka na sana sa lansangan ngayon. Tingnan mo ang ginagawa mo ngayon. Sa tingin mo ba nakakabilib ka ngayon? Kaya ba naghihiganti ka sa amin? Bastos ka, may puso ka pa ba? Panay ang tingin ni Lillian kay Harvey, na para bang itinatanggi nito ang kahulugan at halaga ng pagkakaroon nito. Anong silbi nang sabihin mo lahat ng yan? Napangiti si Harvey. Lagi naman akong walang kwentang dumi sa paningin mo. Kahit anong gawin ko hinding-hindi magbabago ang tingin mo sa akin.